Kamusta mga kakwento at ka-food trip? Welcome sa Voice and Vision Stories. Ngayon, ihahain namin sa inyo ang isang kwentong kasing sarap ng paborito ninyong ulam at kasing init ng bagong lutong kanin. Ito ang Batang Chef ng Barangay Masigla, isang kakaibang recipe ng pangarap. Ito ay isang kwento ng pangarap, pagluluto at syempre, tawanan. Makikilala ninyo si Junjun, isang batang chef mula sa Barangay Masigla na may angking galing sa kusina. Pero ang tanong, sapat ba ang talento niya para talunin ang mga veteranong chef sa isang malaking timpalak? At ano kaya ang mangyayari kapag ang unang hamon ay isang putaheng hindi nila inaasahan at nakakatawa ang kalalabasan? Panoorin ang simula ng kanyang paglalakbay sa pagluluto sa video na ito. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa susunod na bahagi ng kwento. Unang kabanata, ang Batang Chef ng Barangay Masigla. Isang araw, sa bayan ng Barangay Masigla, sa isang abalang karinderya na tinatawag na ang masarap na kainan, abala ang lahat sa paghahanda ng pananghalian. Si Mang Tonyo, ang may-ari, ay matikas na naghihiwa ng karne habang ang kanyang asawa, si Aling Nena, ay mahusay na nagluluto ng adobo sa malaking kawali. Pero, ang pinakapansin-pansin sa lahat ay ang batang si Junjun, 12 taong gulang na tila may sariling mundo habang seryosong nagmamasa ng harina. Si Junjun ay hindi basta-basta bata. Mula pa ng musmos, sa kusina na siya lumaki. Ang amoy ng bawang na ginisa, ang tunog na kumukulong sabaw, at ang sigawan ng mga nagugutom na kasing gilas ng mga tandang sa umaga ay musika sa kanyang tenga. Namana niya ang hilig sa pagluluto mula sa kanyang lolo Pito, isang alamat sa bayan dahil sa kanyang kakaibang luto ng sinigang na may sampalok at kalamansi, na kapag natikman mo ay parang naglalakbay ka sa ulap. Ngunit, ang talento ni Junjun ay hindi lang basta hilig. May angking galing siya na parang salamangka. Kapag hinahawakan niya ang kutsara, ang simpleng gulay ay nagiging obra maestra. Ang kanyang mga kamay ay tila may sariling buhay, naghahalo, naghihiwa, at nagpapasingaw ng mga sangkap na may kakaibang bilis at presisyon. Junjun, tapos na ba ang masa mo para sa pinapay? Tawag ni Aling Nena, hindi man lang lumilingon, abala sa pagtitimpla ng sinigang. Opo, inay! Pinahid ang pawis sa noo. Tumingin siya sa masa na tila ngumingiti sa kanya. Perpekto ang lambot at pagkakakinis. Ngayon, pahinga muna sila bago ilagay sa oven. Isang araw, kumalat ang balita sa buong bayan. Magkakaroon ng isang malaking timpalak sa pagluluto sa susunod na buwan. Ang premyo ay malaki at ang mananalo ay kikilalanin bilang ang pinakamagaling na chef ng Barangay Masigla. Anak, sumali ka! Sabi ni Mang Tonyo kay Junjun, isang gabi habang nagkahapunan sila. Ipakita mo sa kanila ang galing ng mga tore sa pagluluto. Ngunit, nag-aalangan si Junjun. Bata pa siya. Paano niya makakaharap ang mga professional na chef na sumasali? Pero, tatay, baka po hindi ko kaya. Nilapitan siya ni Aling Nena at hinaplos ang buhok. Junjun, ang pagluluto ay hindi lang sa galing. Nasa puso yan. Kung meron kang pagmamahal sa bawat pagkain niluluto mo at kung kaya mong pasayahin ang kumakain, sapat na yon.
Naisip ni Junjun ang sinabi ng kanyang ina. Ang pagluluto ay hindi lang basta paghahalo ng mga sangkap. Ito ay pagbabahagi ng kaligayahan. Ito ay sining. Tumingin siya sa kanyang mga magulang at sa mga nakangiting mukha ng kanyang mga kapatid. Huminga siya ng malalim. Sige po, sasali po ako. Buong loob niyang sinabi. Mula noon, naging abala si Junjun sa pag-iensayo. Bawat araw, gumagawa siya ng bagong putahe, nag-eeksperimento sa mga sangkap, at pinagbubuti ang bawat galaw. Ang kusina na ang masarap na kainan ay naging kanyang laruan, at ang mga kaldero at kawali ay kanyang mga kasama. Ang kanyang pangarap ay hindi na lang basta magluto, kundi ipagpatuloy ang pamana ng kanyang lolo Pito at patunayan na kahit bata, kaya niyang gumawa ng magic sa kusina. Ikalawang kabanata, ang kakaibang hamon ng pansit canton. Hindi pa man natatapos ang buong pag-iensayo ni Junjun, biglang dumating ang araw ng timpalak sa pagluluto. Nagkagulo ang buong barangay Masigla. Ang plaza ay napuno ng mga lamesa, kalan at iba't ibang kagamitan sa pagluluto. Ang amoy pa lang ng kung ano-anong putahe ay sapat nang magpatulo ng laway. Nasa likod ng entablado si Junjun, kasama ang kanyang mga magulang. Tila ba may 1,000 paru-paro ang lumilipad sa kanyang tiyan. Ang mga kalaban niya ay puro veterano. Si Chef Bernardo na halos kasing laki ng ref at kilala sa kanyang napakasarap na kare-kare na may gata ng kalabaw. Si Aling Kuring na balitay kaya raw magluto ng 50 ulam ng sabay-sabay habang nakapikit. At ang pinakahuling dumating, si Monsieur Pierre, isang dayuhang chef na tila may sariling interpreter at mukhang ayaw matuto ng Tagalog. Huminga ka ng malalim, anak. Bulong ni Mang Tonyo. Kaya mo yan? Biglang umalingaw-ngaw ang boses ng host, si Kuya Bert, na mukhang galing sa isang infomercial. Magandang umaga mga kababayan! Handa na ba kayo sa pinaka-aabangang timpalak sa pagluluto sa Barangay Masigla? Nagpalakpakan ng mga tao. Ngumiti si Kuya Bert na tila natutuwa sa sarili niyang jokes. Para sa ating unang hamon, nais namin subuhan ang inyong pagiging malikain sa pinaka-Pinoy na merienda na madalas nating tikman. Ang hamon ay... Nag-abangers ang lahat, pati si Junjun nakapikit na lang. Ano kaya? Adobo? Sinigang? Laing? ay Pansit Canton! Sigaw ni Kuya Bert na tilang may hawak na megaphone kahit wala naman. Nagulantang ang lahat. Pansit Canton? Ang instant noodles na dinukot lang sa pakete? Nagbulungan ng mga tao. Pati si Chef Bernardo napakamot sa batok. Si Aling Kuring napatulala. Si Monsieur Pierre tila hindi maintindihan ang sinabi ng interpreter niya. May nakita na po ba kayong lumaban sa Pansit Canton? Bulong ni Junjun sa nanay niya. Kahit anong instant noodles? Hayaan mo, anak. Sagot ni Aling Nenang nakangiti. Baka ito ang pagkakataon mo. Mabilis na nagbigay ng tig-1 pakete ng Pansit Canton ang mga organizer sa bawat contestant. Mayroon din silang mga sari-sariling sangkap sa mesa. Sibuyas, bawang, toge, repolyo, carrots, at kahit ano pa. Ang problema, paano mo gagawing kakaiba ang Pansit Canton? Mayroon kayong 30 minuto para gawing isang masterpiece ang simpleng Pansit Canton. Sabi ni Kuya Bert, sabay kindat.
Nagsimulang kumilos ang lahat. Si Chef Bernardo naglalabas ng mga exotic na herbs mula sa kanyang maleta. Si Aling Coring, hinahalo ang toyo sa kanyang nakakagulat na bilis. Si Monsieur Pierre, nag-i-spray ng kung ano-anong liquid sa kanyang pansit canton na mukhang pabango kaysa pampalasa. Si Junjun naman, napaupo sandali. Ano ang gagawin niya? Kinukutsa na siya ng kanyang isip. Instant noodles lang yan. Kahit lola mo, kaya yan lutuin. Pero naalala niya ang sinabi ng kanyang lolo Pito. Ang tunay na chef, kahit anong simpleng sangkap, kaya niyang gawing espesyal, basta't ilalagay niya ang puso niya. Tumingin siya sa instant noodles. Lumabas sa isip niya ang paborito niyang kainin nung bata pa siya, ang pansit canton na may itlog at sardinas. Naisip din niya ang pagkahilig ng kanyang mga kapatid sa pansit canton na may hotdog at keso naman. Natawa si Junjun. Ang pansit canton ay hindi lang basta instant noodles. Ito ay parte ng Filipino childhood. Kailangan niyang bigyan ng pugay ang simple pero masarap na pagkain ito. Mabilis siyang kumilos. Hindi siya gumamit ng mga mamahaling sangkap. Ang ginawa niya ay ginisa ang bawang at sibuyas, naglagay ng hiniwang repolyo at carrots, saka hinalo ang pansit canton na niluto sa tamang pagkalambot. Ang sikreto niya? Ang kanyang espesyal na sausawang suka na may sili at bawang na pinaghalo pa ng kaunting asukal at sarsa ng isda na natutunan niya sa kanyang lola. Idinagdag niya ang mga pritong itlog at hiniwang hotdog. Simple lang pero may sariling twist. Pagdating ng oras, nag-iba ang mukha ng mga hurado. Si Chef Bernardo, nakalahad ang pansit canton na may caviar at truffle oil na mukhang tinubuan ng amag. Si Aling Coring, may pansit canton na may 5 klase ng seafood na tila ginawang aquarium. Si Monsieur Pierre, ang kanyang pansit canton ay nilagyan ng foie gras at champagne reduction na mukhang galing sa isang restaurant na may 5 Michelin star. Nasa dulo si Junjun. Simple lang ang kanyang pansit canton, ala batang masigla. May pritong itlog sa ibabaw at saksakan ng hotdog at toge. Sa tabi, may maliit na saucer ng kanyang sausawan. Lumapit ang mga hurado. Naamoy nila ang mga luto ni Chef Bernardo at Aling Coring, na ang isa ay mukhang pinilit ang pagiging mamahalin at ang isa naman ay sobra-sobra ang sangkap. Kay Monsieur Pierre, nakasimangot ang isang hurado. Ang arte. Bulong niya. Pero nang dumating sila kay Junjun, ibang reaksyon nila. Tila ba may humawak sa kanilang mga alaala. Ang amoy pa lang ng pritong itlog at hotdog na may pansit canton, pinaghalo ng suka, ay nagdala sa kanila sa kanilang pagkabata. Unang tinikman ng isang hurado, isang matandang babae na kilala bilang si Ginang Pilar, ang pansit canton ni Junjun. Bigla siyang napangiti. Ito ang tunay na pansit canton, hindi yung puro arte. Natigilan ng lahat. Ang simpleng pansit canton ni Junjun na may pritong itlog at hotdog ang siyang nagpakilig sa mga hurado. Sadyang kakaiba ang simula ng kwento ni Junjun, hindi ba? Mula sa isang batang may pangarap hanggang sa pagharap niya sa mga veteranong chef sa isang hamon na halos walang nakaisip. Sino nga ba ang mag-aakalang ang simpleng pansit canton ang magiging susi sa unang panalo niya? Pero paano kaya tatanggapin ng kanyang mga kalaban ang nakakagulat na tagumpay na ito? Magpapatuloy kaya ang pag-angat ng ating batang chef? Huwag palampasin ang susunod na yugto ng kwento ni Junjun. Siguraduhin na nakasubscribe at nakafollow kayo sa aming page para sa episodes 3 at 4. At anong klaseng hamon kaya ang naghihintay sa kanya? Abangan!